Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lagi kang una sa mga balita at impormasyon sa mga mas pinalakas na unang balita. Sa ngayon po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Igan matapos makatanggap ng bomb at shooting threat. Sinuhid ng pulisya ang isang eskwelahan sa Cainta, Rizal para matiyak na ligtas ang campus. Mula raw sa bogus accounts ang banta ng posibleng galing sa estudyante rin ng paaralan. Paalala ng mga otoridad sa ganyang sitwasyon, huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. May unang balita live si Gabriel Gonzalez. Magandang umaga, Igan. Inireport sa otoridad ng Francisco P. Felix Memorial National High School ang natanggap nilang banta sa social media patungkol sa planong pagpapasabog at pamamaril umano sa kanilang paaralan. Pasado alas 12 ng tanghali kahapon nang may mag-message sa account ng Francisco P. Felix Memorial National High School sa Facebook. Laman ng kanyang mensahe ang pagbabanta ng pagpapasabog at pamamaril sa grade 8 at grade 10 teachers ng paaralan na umano'y namamahiya sa klase. Nag-post din sa Facebook ang nasabing account ng parehong pagbabanta sa nasabing paaralan pero agad rin itong dineactivate. Lumutang naman ang dalawa pang account na nag-post at nag-comment din ng pagbabanta sa nasabing paaralan. Dahil dito, agad dumulog sa pulisya ang pamunuan ng Francisco P. Felix Memorial National High School. Sinuyod ng mga tauhan ng Cainta Police at Rizal Provincial Explosives and K9 Unit ang loob at labas ng paaralan. Wala silang nakitang bomba o anumang panganib. Ayon sa pulisya, inaalam na nila kung sino ang nasa likod ng accounts. Ito pong certain account na amin po nabanggit na shipped. Bahala, hindi ako yon, haha, at saka po yung Sasha Byrne ay binabacktrack na po at tinitrace na po ng anti-cybercrime. Maaari po ito isang tao lang na gumagawa ng bogus account. Partikular na iniiba-iba niyo yung pangalan pero isa pa rin ang pinatutungkulan niyang pananakot. Hinala ng pulisya, estudyante rin ng nasabing paaralan ang nasa likod ng pagbabanta. Ang pamunuan ng Francisco P. Felix Memorial National High School, iimbestigahan na rin daw ang insidente. Kabilang ang sinabi sa post na umano'y pamamahiya. Pati po ang pamunuan po ng P. Felix Memorial National High School ay magkoconduct din po ng sariling investigasyon patungkol sa pinatatamaan nitong di umanong estudyante kung sino may teacher na sinasabi niya po doon sa post niya. Ayon sa paaralan, magpapatupad sila ng karampatang security measures para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro, staff at mga bisita. Hiniling din nila na maging kalmado ang lahat at iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Igan, dahil peke ang nasabing banta, nagpasya ang paaralan na ituloy ang klase ngayong araw. Pero mas mahigpit na seguridad ang sumalubong sa mga estudyante. Kanina, tig-2 pulis kagaya ng nasa aking likuran ang nakaposte sa pasukan at labasan ng eskwelahan. Tutulong sila sa pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan sa lugar. Pero mga guro at guards pa rin ng paaralan ang mag-i-inspeksyon sa mga bag ng mga estudyante. Kukumpiskahin na rin daw ang mga matutulis na bagay gaya ng gunting at cutter na maaaring ipanakit sa kapwa. May nakaantabay na rin na iba pang mga pulis dito malapit sa paaralan. At yan ang unang balita mula rito sa Cainta, Rizal. Gabriel Gonzalez, GMA News. In-archive na Sandigan Bayan 7th Division ang kasong graft laban kay dating Congressman Zaldico. Ayon sa korte, 6 na buwan na kasi ang nakalipas mula nang ilabas ang arrest warrant pero hindi pa rin nahuhuli si Ko. Sabi rin daw ng prosekusyon, wala na itong maibibigay na ibang address ni Ko maliban sa kung ano ang nasa record. Naharang si Ko sa Czech Republic nitong Abril dahil sa isang immigration violation pero wala na sa kustudiya ng Czech authorities.
Ang kaso laban kay Ko ay kaugnay sa substandard umanong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dati na iginiit ni Ko na wala raw perang napunta sa kanya mula sa flood control projects. Ayon sa anti-graft court, itutuloy ang kaso laban kay Ko kapag nasa kustodiyan na nila ang dating kongresista. Gagamitin ng Office of the Ombudsman ang testimonya ng 8 sa 18 nagpakilalang dating tauhan laban sa dati umano nilang boss na si Zaldico at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero naantala raw ang pagbuo ng kaso. Kung bakit alamin sa unang balita ni Joseph Morong. Bilang bahagi ng investigasyon kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico, ipinatawag ng Ombudsman ang 8 sa 18 dating bodyguard umano ni Ko nitong Hunyo. Ang plano ngayon ng Ombudsman gagamitin ang testimonya ng 8 laban kina Romualdez at Ko. Ayon sa kanilang mga investigador, consistent o hindi nagbabago at categorical o sigurado ang mga testimonya ng 8 sa kung anong alam nila sa bigayan ng kickback sa mga flood control project. Ang 8 lamang umano ang may personal na alam kaugnay sa pagde-deliver ng pera. The others don't have a first-hand account of the actual delivery. Pinasplit namin yung joint affidavit to individual affidavits so we can really assess per person kung ano talaga nakita nila. And actually, that makes the statements more credible, if I may. Kailangan na lamang pumirma ng 8 sa tigi-tigisan nilang affidavit pero hindi pa ito nangyayari dahil kailangan pa umunong reviewin ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod. He seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former Speaker. Naantala raw ang pagbubuo nila ng kaso dahil dito. Sa amin lang, sana mapirmahan na, sana magamit na namin para sa kaso, para sumulong or isulong na namin yung kaso. Hinihingan pa namin ng pahayag si Attorney Baligod. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain. Kung mapipirmahan na ng 8 mga dating bodyguard ang kanilang mga individual na mga sinumpaang salaysay, ebidensya ang mga ito laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico na isasama sa magiging mga testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Si Bunoan ay irerekomenda ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na maging state witness sa mga kaso ng flood control projects. That's still not the whole. Meron pa, but I cannot divulge everything to the public right now. Kasi we're up against the biggest lawyers. Ang kampo naman ni Romualdez iginiit na ginagawang political scapegoat ang kongresista kahit walang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa anomalya. Hindi raw kayang utusan ni Romualdez ang kalihim ng DPWH, diktahan ng DBM o ang Senado. Dagdag ng tagapagsalita ni Romualdez ni hindi siya nabanggit ni Bunoan sa kanyang statement sa Independent Commission Infrastructure o ICI pero ngayon ay bigla na lamang daw siyang nabanggit. Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News. Tatlong tulog na lang po magsisimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa Lunes po yan, July 6. Batay sa inilabas na pre-trial order ng impeachment court, Lunes, Martes at Miyerkules ang paglilitis tuwing alas 2 ng hapon. Mag-iiba naman po ang schedule nito sa huling linggo ng Hulyo. July 27, wala pong impeachment trial dahil sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Simula July 28, tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes na po ang paglilitis. Alas 3 na po ng hapon ito sisimulan. Hindi pa tukoy kung hanggang kailan magtatagal ang impeachment trial. Pero may nakalaang 62 araw para sa House Prosecution Panel para sa presentasyon nila ng Articles of Impeachment. 11 araw naman po ang inilaan para sa Article 4 na tungkol sa pagbabanta umano ng bise na ipapapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, Liza Araneta Marcos at nooy House Speaker kung ipapapatay raw siya. Ito po ang unang tatalakayin ng prosekusyon. Sunod naman ang may kinalaman sa mali umanong paggamit sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education nung siya pa ang kalihim nito. 31 trial date ang inilaan para dito. 8 araw naman para sa article ukol sa panunuhol umano ng bise sa ilang DepEd officials para udyukan
silang lumabag sa procurement laws. Habang 12 araw para sa hindi umano maipaliwanag na yaman ng bise. Hindi niya pagdedeklara umano nito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at hindi niya pagdivest ng interes sa kanyang mga negosyo ng maupo siyang opisyal. 30 trial date naman ang inilaan para sa defense team ng bise. Nagpakita ng suporta ang Canada sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi yan ni Canadian Prime Minister Mark Carney sa kanilang joint press conference ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang paglagda sa iba't ibang kasunduan ng dalawang bansa. At live mula sa Vancouver, Canada, may unang balita kasama nating si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, isang maulang hapon, Maris, mula dito sa Vancouver, Canada. Oras sa atin ngayon, 4:23 in the afternoon of Thursday, July 2. Ang isa sa mga pinakamalaking update natin mula dito sa ongoing official visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Canada ay ang pag-angat o pag-elevate ng Philippine-Canada relations mula sa diplomatic relations patungo sa strategic partnership. Ano bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan, Maris, mula sa karaniwang goodwill lang na ugnayan, ngayon mas konkreto at mas focus at mas long-term ang magiging kooperasyon ng dalawang bansa. Halimbawa sa seguridad, tulad na nabanggit mo, ni-reaffirm o pinagtibay ng Canada ang suporta sa posisyon ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea sa ilalim ng UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award. Ang Canada, ayon kay PM Carney, ay isang signatory sa UNCLOS at patuloy itong pinaninindigan. May mga defense agreements na rin sa pagitan ng Canada at Pilipinas mula noong 2024 at 2025 at kabilang nga dyan yung State of the Visiting Forces Agreement at ang aktual na partisipasyon for the first time ng Canadian Armed Forces sa balikatan simula ngayong taong 2026. May binanggit din ng Pangulo na posibleng pagpapatuloy ng Dark Vessel Detection System mula sa Canada na isang paraan para ma-detect ang mga illegal vessels o illegal activity sa mga katubigang sakop ng Pilipinas o teritoryo ng Pilipinas para mas ma-monitor ang mga nangyayari sa ating mga katubigan. Samantala, sa kalakalan naman, target pa sa pinal bago matapos ang taon, ang Free Trade Agreement sa pagitan ng Canada at Pilipinas at gayon din sa pagitan ng Canada at ng ASEAN bilang isang regional economic bloc. Ilan pa, Marie, sa mga napagkasunduan ay ang Joint Declaration of Intent on Energy and Natural Resources, ang Memorandum of Agreement on Cultural Cooperation, ang Memorandum of Understanding on Tourism Cooperation at ang Joint Declaration of Intent on Labor and Migration Cooperation. Pareho din ang direksyon ng Pilipinas at Canada pagdating sa pagbuo ng mga alyansa sa iba't ibang mga bansa, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon na ang mga dati at tradisyonal na alyansa ay nasusubok, tulad halimbawa ng alyansa ng Amerika at Canada na sa ilalim ng administrasyong Trump ay pinatawan ng napakataas na taripa ang Canada. Ang Pilipinas naman, patuloy na nasusubok sa patuloy na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa gitna naman ng lahat ng yan, kinilala ng Canadian Prime Minister at gayon din ng Pangulo na ang pundasyon at tulay na ugnayan ng dalawang bansa ay ang 1 milyong Pilipinong naging malaki ang ambag sa paglago ng Canada. Narito ang magkasunod na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Let me underscore something the President said a moment ago, referencing the importance of the United Nations Convention on the Law of the Sea. Something to which we are a signatory and we absolutely uphold, and we uphold the decisions and squarely back the decisions of 2016 that are directly relevant to the territorial waters and activities of the Philippines. I am glad to see and hear from our Canadian friends that the 1 million strong Filipinos in Canada are valued and respected for their contributions to the Canadian society, the economy, and government. They serve as the heart and soul of the strategic partnership between the Philippines and of Canada. At yan, Maris, ang latest mula dito sa Vancouver, Canada. Balik sa'yo. Yes, Ivan, kanina binanggit na nagpakita nga ng suporta ang Canada sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May bago bang pangako o kumbaga konkretong suporta ang Canada sa Pilipinas para sa pagpapatupad ng rules-based order sa West Philippine Sea para masabing talagang suportado nila ito at para maiwasan na rin yung mga tensyon sa West Philippine Sea? Yes, Maris, ang pinakakongreto siguro pagpapakita ng suporta ng Canada sa Pilipinas pagdating sa isyong yan ay ang
capability enhancement, ika nga, o yung pagbibigay ng mga kagamitan, equipment, teknolohiya sa Pilipinas para mas mabantayan ang teritoryo nito. Dahil ang bottom line, nasa interest din ng Canada na manatili ang freedom of navigation sa South China Sea bilang isang mahalagang ruta ng kalakalan na makakaapekto rin siyempre sa Canada. Alright. Ivan, ang tanong din ng ordinaryong mga mamamayan, ano bang mapapala ng mga Pilipino sa mga kasunduang yan ng Canada at Pilipinas, especially pagdating sa magkakaroon ba ng posibleng trabaho for Filipinos dyan sa Canada? Magandang tanong, Maris. Ang tanong nga ng karamihan sa mga kababayan natin, nakakain ba yan, yung mga kasunduan na yan? Yung mga bilateral meetings kasi, mga agreements, Maris, karaniwan nagsisimula yan at the highest level between heads of state, magkakasundo, pero siyempre yung fine print, ika nga, o yung detalye niyan, paplansyahin ng mga kanilang mga cabinet secretaries, yung mga people under them. Siyempre, halimbawa, sa free trade agreement, meron diyang mga gainers and losers. Halimbawa, for certain products, pag nagkaroon ng reduction or talagang total elimination of tariffs, mas magiging pabor para sa mga nag-export dahil mas tataas ang demand para sa kanilang mga produkto, pero baka naman magkaroon ng masamang epekto sa mga local farmers dahil mas magiging madali ang pagpasok ng mga inaangkat na produkto na maaring mas mura. So yan ang pinaplansya ngayon sa nagkakaroon ng mga negotiation pagdating sa free trade agreement para maging beneficial to both parties ang nilulutong free trade agreement na yan. Pero ultimately, ang magiging impact niyan, ang desired impact, siyempre, ay maging mas mura at mas accessible ang samot-saring produkto sa magkabilang panig. Isa nga sa mga nabanggit ni Prime Minister Carney at ni Pangulong Marcos ay ang kahalagahan ng ambag ng 1 milyong Pilipino dito sa Canada. At para pag-usapan natin, ano nga ba ang profile ng mga Pilipino rito, ano ang kanilang contribution sa Canadian society, at ano nga ba ang experience ng isang Filipino migrant here in Canada? Sino pa bang lalapitan natin kung hindi ang kasama natin, si Rhea Santos. Broy. Papasok na ako. Hello po mga kapuso, ang aking unang Here at Family. Rhea, Hello. please tell... Ayan. Please, sorry walang override si Rhea, pero I will relay your questions. Balikan lang natin yung... Seryoso muna tayo. Okay, sige. Yung sinabi ng dalawang leaders na nag-usap kanina, ang napakahalaga ng ambag ng 1 milyong Pilipino. Prime Minister Carney really emphasized the importance of the Filipino community sa Canada. Ano sa tingin mo, from your point of view, ano nga ba ang ambag ng Pilipino sa Canada? Nako, kilalang kilala tayo dito sa napakaraming sektor. Unang-una na dyan, healthcare. Caregiving. Alam mo naman kung gaano kaalaga ang mga Pinoy. Our work ethic is world-class. Ika nga, something that we should be proud of. We're taking space and of course the service industry, hospitality industry, arts. And eventually, alam mo, meron na rin tayong mga kababayan dito or mga Canadian-born but with Filipino heritage na nasa politika. So, unti-unti and... Kanina, I think that nandun yung first Filipino member of parliament. Pinay. Yes. Oo, first Filipina. Nagkaroon na tayo before ng isang, yung lalaki na member of parliament. So siya si Minister Rechi Valdez, ang Minister for Women and Gender Equality. Siya ang unang Pilipina na miyembro ng parliament. So yun, we're taking up space in politics, in media, paunti-unti. Paunti-unti po ay napapasok na po natin yung iba't ibang espasyo dito sa Canada and well-loved talaga mga Pinoy dito sa Canada. Okay. Well-loved ka mo. Ikaw, how was your experience as a Filipino migrant in Canada? Kailan taon ka na rin? Magpipitong taon na, 2019. 7 years. Nang umalis, 2019 nang umalis ako sa unang hirit, hindi ko naman sasabihin na napakadali. Ang pagiging migrant, pagiging immigrant, laging mahirap yan. May lungkot, may iyak, diba? May luha, pero may saya din. I think once na, if you find your place here in Canada at makuha mo yung mga oportunidad na talagang gusto mo, it's all worth it. Dahil sa kakulangan sa supply, tumaas ang presyo ng ilang klase ng gulay sa trabaho market sa Maynila. Kung tight ang budget, may option naman na mas murang gulay. Kung ano-ano yan, alamin sa unang balita live ni Jomar Apresto.
Igan, good morning. Abot sa hanggang 40 pesos ang itinaas ng ilang gulay gaya ng Baguio beans dito sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila. Madilim pa lang, nagsasalansanan ng kanyang mga panindang gulay si Aling Florentina sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila. Hinango raw nila yan sa Divisoria kanina. Mula noong nakaraang Biyernes, kapansin-pansin niya ang pagtaas ng presyo ng ilang gulay. Tulad ng sitaw na dumoble raw ang presyo ng kada bundle. Nasa 200 pesos kasi ito ngayon mula sa 100 pesos per bundle lang noong nakaraang linggo. 40 pesos naman ang itinaas ng Baguio beans mula sa dating 100 pesos ang kilo. Ang kamatis mabibili ngayon ng 80 pesos ang kilo mula sa dating 50 pesos. 20 pesos ang itinaas ng patatas na nasa 100 pesos ngayon ang kilo. Maging ang kalabasa, tumaas din ng 10 pesos at mabibili ngayon ng 60 pesos ang kada kilo. Ayon kay Aling Florentina, hindi kasi ganun karami ang supply ng mga nabanggit na gulay kaya malaki ang itinaas ng presyo ng mga ito. Kaya ang karamihan sa mga mamimili, tingin na lang daw kung bumili sa kanya. Talagang nagtitipid na rin yung mga tao. Noon, talagang as in, kuha lang ng kuha. Pero ngayon talagang binabudget. Nagbabudget na talaga sila. Okay lang, nakakaraos. Ang mamimiling si Emily, basta na lang daw kumukuha ng kailangan niyang gulay. Hindi ko na iniintindi. Kuha na lang ako ng kuha. Hindi naman bumababa eh. Akala mo lang bumababa, lalo mataas pa rin. Kung may mga tumaas, may mga gulay din na bumaba ang presyo. Tulad ng ampalaya na 50 pesos ang ibinaba ng presyo at mabibili lang ngayon ng 70 pesos ang kilo. 40 pesos naman ang ibinaba ng bell pepper na nasa 160 pesos ang kilo. Bumaba ng 30 pesos ang sayote na nasa 50 pesos ngayon ang kilo. Habang ang repolyo nasa 100 pesos ang kilo mula sa dating 120 pesos. Wala namang paggalaw sa kada kilo ng iba pang gulay tulad ng carrots na nasa 80 pesos at talong na nasa 60 pesos ang kilo. Hindi naman nagkakalayo ang presyo ng mga gulay sa Trabaho Market kung ikukumpara sa price monitoring ng Department of Agriculture, maliban na lang sa presyo ng Baguio beans at sitaw. Igan, sabi ng mga tindera, hindi pa tiyak sa ngayon kung kailan bababa ang presyo ng mga gulay na tumaas ngayong linggo. Pero maging sila raw ay umaasa na agad itong bababa upang mas marami ang makabili at hindi ito masayang o masira. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA News. Muli mag-advance si Pinay tennis star Alex Ayala sa 2026 Wimbledon. Sa round 2, nagtapat sila ni Maya Joint ng Australia. Nakuha ni Joint ang first set sa score na 6-3 hanggang makabawi si Ayala sa second set sa score na 6-2. Sa huling set, hindi na nakapunto si Joint at nagwagi si Ayala. Full support naman ang mga Pinoy na nanood doon. Sunod na mga kalaban ni Ayala, ang number 3 seed at 6-time Grand Slam champion na si Iga Swiatek ng Poland sa round of 32.